Anyway, so handa po natin ating mga isip at puso sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung pong alitan at saka hindi pagkakasundo ay alam natin isang natural na bahagi ng ating buhay at kung ating susuriin, maraming iba't ibang dahilan nito kung bakit nangyayari ang mga ito. Lalo na sa langan ng relasyon, community, at maging sa ating sambahan, nangyayari din po yung alitan at hindi mga pinagkakasunduan. Ito po ay, I would say, isang seryosong issue sapagkat maaari ito magdulot ng pagkakawatak-watak at maaari rin magpahina sa mga ugnayan ng magkakapatid. Lalo't higit sa mga mananampalataya. Bagamat natural sa ating mga tao ang nagkakaroon ng hindi pinagkakasundo ang mga bagay, pag-uusap, mga alitan. Subalit, kinakailangan natin na magkaroon ng mabilis, maayos, at mapanatili natin yung kapayapaan na dapat ay pinapareal natin sa buhay natin. Sa mga talata po natin pag-uusapan ngayon, ngayong umaga, makikita natin ang pahayag ni Apostol Pablo. Mayroon siya mga ilang alituntunin po dito na ipagkakalob sa atin upang mas maaga nating maiwasan ang mga ganitong klase ng alitan kung meron man tayo. At isa sa mga proseso o alituntunin na kanyang binibigyan din dito ay yung pagpapakumbaba, kababaang loob, at yung pangalawa, pagpapahalaga sa kapakanan ng iba. Gayunpaman, ating bibigyan ng pansin yung mga ilang hakbang na maaari nating gawin upang mabuksan ang ating mga puso at isip nang sa gayon ay magkaroon tayo ng kalutasan sa problemang ito. Hindi tayo makakatakas dito at magkakaroon tayo ng ganitong suliranin sa buhay. Meron tayong mga taong hindi makakasundo, makakaaway natin dahil sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakasundo ng mga minsan maliliit na bagay lang, hindi dapat pag-usapan pero pinagtatalunan natin mga tao. So magandang umaga po sa inyong lahat. Basahin muna natin ang talata at ating alamin kung nandito sa talata ang mga sagot na ating makukuha ngayong umaga. Samahan niyo po akong basahin ang aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatang 3 hanggang talatang 4. Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatang 3 hanggang talatang 4. Huwag niyong gawin ang anuman dahil sa pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip, magpakumbaba kayo at ituring ang iba na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. Pahalaga ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. Manalangin muna po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ng mayroong mapagpakumbawang puso at pasasalamat, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na gumagabay at nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Sa araw pong ito, Panginoon, kami po ay humihingiling ng tulong upang maisabuhay namin ang iyong mensahe ng pagpapakumbaba at upang hindi namin maisentro ang aming mga buhay sa aming mga sarili. Naway magawa naming pahalagahan ang mga tao sa aming paligid at sa lahat din ng pagkakataon. Maglingkod kami sa kanila ng mayroong pagmamahal. Dalangin namin ang bawat hakbang at mga desisyon na aming gagawin, Panginoon, magbigay ng kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kung ang magkabilang panig ay naglalayon na dakilain ng Panginoon sa pamamagitan ng paggamit, paggalang sa kanyang salita ng katotohanan, at sa pamamagitan ng ating pamumuhay para sa isang pinakamataas na uri ng kabutihan ng isa't isa, mayroon po tayong matibay na magiging layunin o batayan upang ating malutas itong mga alitan na nangyayari sa ating buhay.
Kaya sa anumang kailangan o anumang uri ng alitan, ang ibig ko sabihin, kailangan natin na tignan ang ating relasyon sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Unang-unang move na iyong gagawin, see to it na tama yung iyong relasyon sa ating Panginoong Diyos. And then ask yourself, nauudyokan ba ako ng kanyang pag-ibig? At pagkatapos, titignan din natin yung ating saloobin, mga kapatid. Kung ang ating pagtuon ay sa pag-ibig, o ang ating binibigyan ng pansin ay yung ating mga sariling pamamaraan para malutas yung mga paraan. Now, sa anuman pong alitan, number 1, dyan sa inyong program, dapat nating tignan ang pananaw sa sarili. Meron ako nilagay na tanong dyan, ako ba'y makasarili o mapagmataas? O sa kabilang banda, ako ba ay mapagpakumbaba? Binasa natin kanila yung talatang 3 at nakita natin yung isang aspeto diyan na talagang binigyan ng diin ni Apostol Pablo na kailangan nating hangarin na maging mapagpakumbaba at hindi nagmamalaki, nagmamataas o nagmamayabang. Ang kapatid, dito po sa ating mundo, meron silang sistema o paraan din kung paano nilulutas itong mga alitan, mga tunggalian. At ang kanilang paraan, sa nakita ko, sa naobserbahan ko, turuan ka na manindigan para sa iyong mga karapatan at paraan na panindigan mo para ikaw ay makipag-ayos sa kapwa mo. Yun yung paraan ng mundo at daigdig. Now, sa madaling salita po, pag sisilipin natin, dahil yung sarili niya, ang kanyang ninanais na mangibabaw doon sa panglutas, hindi pa rin ito premise o hindi pa rin ito tamang pananaw sapagkat pagpapahalaga pa rin sa sarili yung paninindigan ng iyong karapatan. Hindi po ito hindi ito nakakapagtaka kasi ang ilan sa mga diskareng na ginagamit ng daigdig ngayon, bagamat gumagana, ay feeling nila parang sa kanila okay lang na manindigan ka sa sarili mo at wala itong balanse, no? Hindi nito binabalanse yung pangangailangan ng isang tao at saka ng isang tao na nagkakaroon ng alitan. Gumagana ito kasi yung pangangailangan ng tao laban sa isang tao nakakamit sa sistema ng pansariling pagkakasundo. At ito'y inadapt din ng tinatawag nating Christian psychologists sa panahon natin ngayon, no? Na meron silang tinatawag na counseling, pero ito ay hindi biblical counseling kung hindi secular counseling katotohanan. At dahil napatunayan nga nila na ito daw ay epektibo, sabi nila. Subalit kung ating titignan yung paraan nila ng paglutas ng problema, medyo malayo talaga sa Biblia. At ako'y nakapanood sa ilang palabas sa television kung paano inayos yung dalawa nagkakaroon ng alitan. Yung isa, pinakuha niya ng mga plato at pinabasag. At habang binabasag niya daw yung plato, ay isipin niya yung kaaway niya yung binabasagan niya ng plato para mawala daw yung galit nung taong yun dun sa kabila. Sa kabilang banda, sabi naman niya, mas mabuti kung pumunta ka sa bundok, doon ka sumigaw ng sumigaw ng iyong galit. Iba naman nagsasuggest na makinig ka sa mga tugtog na ganito. Kung ating titignan, nakakatulong ba ng problema yon na ilalabas mo yung sama ng loob mo? Di ba minsan may mga kaibigan tayo, sige ilabas mo yung sama ng loob mo. Paglabas niyan, hindi ka na magagalit. Anong magiging problema doon? Kung susuriin natin yung paraan na yan na binibigay sa atin ng mundo, ang katotohanan, feeling lang nila na lilulutas yun, pero hindi nila na ilalabas yung tunay na ugat na pinanggagalingan ng problema. Ano yung problema? Nandoon sa talata, pagyayabang at pagiging makasarili. Kasi ang tuon ay sa sarili.
So kung gaano natin maayos gusto natin magkaroon ng maayos na paglutaas diyan sa kagalit natin, alam ko meron kayong makagalit. Behind your mind, nag-iisip kayo. Ang dapat natin gawin, susundin natin yung banal na kasulatan. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba na isang mahalagang katangian na sadyang makakapag-ayos ng ating relasyon sa Diyos, maging sa mga tao. Now, may mga ilang paraan po upang magpakita tayo ng pagpapakumbaba ayon sa mga nakita rin nating aral sa Biblia. Number 1, meron akong nilagay dyan sa inyong program sa pamamagitan, unang-una, ng pagtanggap ng ating limitasyon at kahinaan. Masasabi ko po kasi na yung pagpapakumbaba, nagsisimula ito kapag nakita mo yung sarili mo na meron kang limitasyon. In fact, ipinakita ng Panginoon ang halimbawa ng pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pagpapakababa niya sa kanyang sarili. Di ba, siya ay Diyos, pero ano ang turing niya nung siya'y naparito sa lupa? Consider niya himself as what? As slaves. Philippians chapter 2 verses 5 hanggang 8. Taglayin ninyo ang pag-iisip na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat ang hawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, ay itinuring niyang walang halaga ang kanyang sarili. Kita niyo? Kinuha niya ang kalikasan ng alipin at naging katulad ng mga tao. At nang matagpuan sa katayuan ng tao, ibinaba niya ang kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, kung makita natin ang ating kahinaan at hindi tayo nagmamagaling, nagiging basbukas ang ating isip, natutulungan tayo ng Diyos para makilala natin yung ating kagalit na sila ay nilalang din ng Diyos at kailangan bigyan ng pansin. Ikalawa po, magiging simple at hindi mapagmataas. 1 Timothy chapter 6 verses 6 and 7. Subalit ang banal na pamumuhay na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinilang anuman sa sanlibutan at pag alis dito ay wala rin tayong madadalang anuman. Again, going back to dun sa pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay palaging nangangahulugan ng pagtanggap mo sa sarili mo na ikaw ay isang mahirap. Wala kang kakayahan. Hindi ko ibig sabihin na mahirap o mayaman. Hindi yun. Ibig sabihin, tungkol ito sa pagiging kontento sa buhay. Kadalasan yung away, nagmumula yun kapag ang isang tao ay hindi kontento. Inaagaw niya yung gamit ng isang tao na gusto niya, magkaroon din siya. Kakaroon talaga ng alitan pagkaganyan. Tignan niyo yung political, di ba? Ganun sila, no? Ano ba yung tawag natin doon? Crab mentality. Binababa yung isa pagka gustong ibaba, inahatak nila. Gumagawa sila ng paraan para ibabagsak talaga yung kanilang kalaban. Isa pa po, yung pagtanggap ng pagsubok at pagtitiis. Bahagi pa rin kasi ng pagpapakumbaba, mga kapatid, na makikita natin yung ating reaksyon kung paano tayo mag-reply o mag-respond kapag tayo ay sinusubok. O meron tayong mga hirap na nararanasan. Kapag tayo ay humihingi ng tulong sa Diyos, instead na tayo ay nagmamagaling, sabihin natin, kaya natin ito mag-isa, hindi natin pinapakita yung pagpapakumbaba sa mga bagay na yun. Pinapakita natin ay yung ating sarili pa rin, nagiging mayabang tayo. Ang sabi po sa aklat ni Santiago, Kabanata 1, talatang 2 hanggang talatang 3, ito rin yung tunay na kagalakan, mga kapatid, kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam nyo na ang pagsubok na inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. Totoo po yan. Kapag tama ang iyong pananampalataya at paggamit ng salita ng Diyos, kahit pa meron kang dinaranas ng mga pagsubok at paghihirap, mananatili ang pagtuon mo nang gagaling sa ating Panginoong Diyos at hindi nagmumula
sa iyong sarili. So, may iwasan mo yung magkaroon talaga ng kaalitan dahil hindi mo tinitignan yung sarili mo na mas magaling doon sa Kanya. O mas mahirap yung pagsubok mo kaysa sa Kanya. Binabalansi mo ito. At ganun din po doon sa talata natin, sa kalahati ng talata, makikita nyo yan doon sa talatang 3. At ang sabi doon, ituring ang iba na mas mahalaga kaysa sa iyong sarili. Now, ang ibig pong sabihin, pinapahalaga natin yung iba bago sa ating sarili. Yun yung nandoon sa talata. Dito po ay tinutukoy ang kahulugan o I would say kahalagahan ng pagtingin sa kapakanan ng iba. At mapapansin niyo po ito sa inyo pagkilos niyo sa buhay kung tama yung inyong priority. Pinaprioritize niyo ba yung mga tao kaysa sa sarili niyong interes? Or binapahalagahan niyo ba yung kailangan ng iba rather than yung pangangailangan mo? Alam niyo po, ang paggawa ng mga bagay na nakikita natin, iba'y makikinabang kahit hindi tayo makinabang. Isang napakagandang halimbawa ng uri ng pagpakumbaba. Tandaan natin yan. Kasi hindi mo kinukuha na ikaw yung marirecognize doon, kung hindi itinataas mo yung tamang tao na gumawa ng paraan para magkaroon ng pag-aayos. Naintindihan niyo po ba yung sabihin sa bagay niyo? Next na ako, pagpapatawad. Next is pagpapatawad. Bakit kasama yung pagpapatawad? Ang pagpapatawad kasama rin sa pagpapakumbaba, mga kapatid. Makikita ito kung meron kang kakayahang magpatawad o wala. Kung marunong kang magpatawad, marunong kang magpakumbaba. Matthew chapter 18 verses 21 and 22. Noon ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, hanggang ilang ulit ko po bang patatawarin ang aking mga kapatid kapag siya'y nagkasala sa akin? Hanggang 7 ulit po ba? Sumagot si Jesus, hindi, sinasabi ko sa iyo na hanggang 7 ulit sa halip na hanggang 77. Ibig sabihin, malawak, walang limitasyon. Kailangan talaga, lagi kang open for forgiveness. Maliit na kasalanan, maraming kasalanan. Dapat, pinapatawad mo ang iyong kapatid na nagkasala sa iyo. O kung ikaw ay nagkasala, dapat tanggapin mo rin yung pagpapatawad niya. Tandaan po natin na ang pagpapatawad ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba. At hindi ito pagmamayabang o pagmamataas, mga kapatid. Kasi pagka hindi ka talaga nagpatawad, parang pinapakita mo na mas may karapatan ka kaysa doon sa iba. But the Bible is very clear that all of us have sinned and all fall short from His glory. Hindi talaga tayo magkakaroon ng karapatan na mas lamang ka doon sa isa. Okay? Another thing is, dapat handa ka rin maglingkod. Dito po ay pinakita ng Panginoon ang tunay na kahalagahan ng paglilingkod. Doon sa John chapter 13, verses 12 hanggang 17, medyo mahaba, hindi ko na siya basahin. Pero yung kwento doon, ito yung time na kung saan naghugas siya ng paa ng kanyang mga alagad. Hinugasan niya yung paa ng mga alagad. At sa kabila ng kanyang pagiging Panginoon, pinakita pa rin niya yung tunay na diwa bilang isang mananampalataya na handang maglingkod sa kapwa mananampalataya. Hinugasan niya yung mga paa ng mga alagad. Now, ang picture doon, kailangan magbaba kahit na ikaw ay nasa sinasabi nating pedestal na mataas. Kailangan makita mo ang Panginoon ang dapat na sinusunod sa iyong buhay. At bilang karagdagan, mga kapatid, yung isa pa po is pagpapakita ng pagpapasalamat sa mga pagpapala na ating natatanggap sa Diyos. Ito pa rin ay isang paraan. Pinapakita pa rin ito na ikaw ay may humility. Kapag nagpapakita ka na yung mga biyaya ng Diyos ay kinikilala mo, yung magpapala ng Diyos na natatamasa mo ay galing sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, dapat kapag tayo may blessing, never, huwag niyong itong ipagmamalaki.
Kundi dapat i-acknowledge natin na ang lahat ng biyaya na ating natatamasa ay galing sa ating Panginoong Diyos. Sa James chapter 1 verse 17, Santiago, Kabanata 1 talatang 17, ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay nagmumula sa itaas. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nag-iba o nagdudulot man ng anino dahil sa pagbabago. Well, hindi po ito madali, mga kapatid. At dapat magkaroon talaga tayo dito ng disiplina o pagninilay-nilay sa nagiging action natin sa buhay. Kasi minsan talaga iba, ma-promote, makatanggap ng medyo magandang posisyon, malaking pera, nagbabago. O kaya naka-abroad, nakapunta ng Korea, nakapunta ibang, minsan may sipit na sa lake, pagbalik dito sa Pilipinas, may sipit. Parang hindi talaga nagbababa. Parehas din naman yung damo sa ibang bansa at saka dito sa bansa. Diba? So, hindi mo kailangan siya pagmalaki. Biyaya yan ng Diyos kung ikaw ay binigyan ng ating Diyos. So, araw-araw na action natin, dapat tinitignan natin na nagiging bahagi ng buhay natin, na meron tayong disiplina, na hindi tayo dapat nagmamalaki sa mga natatamasa natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil, kung ang ating susundin ay ang kanyang utos na maging mapagpakumbaba, ang ibig sabihin, ang mangyayari po sa bawat isa sa atin, araw-araw, kapag sinusunod nga natin yung kanyang utos, mas mapapalapit tayo sa Diyos at mas nakikita natin yung resulta na magiging kahawig natin ang Panginoon. Dahil sumusunod tayo sa kanyang utos. Yung mga binanggit ko kanina dito, hindi nagmamalaki, marunong magtiis, pagsubok, hindi tinataas yung sarili. Kumpara sa makamundong paraan na ang lahat ay ginagawa nila. Pero, paano nito ginagawa? Ano pong sabi ng talata? Pansariling hangarin o dahil sa kayabangan. O gusto nyo hindi maging mayabang, hindi nyo maging sarili, doon tayo sa kabilang side, yung sa godly side na binanggit natin. Pagpapakumbaba. So, matapos nating tanungin ang ating sarili kung ano ang laman ng iyong sarili, ikaw ba'y nagmamataas o nagpapakumbaba? Ikalawa, number 2, dapat din nating alamin pag may alitan, o tignan natin, kanina yung sarili nung, tignan natin yung iba. Pinapahalagahan mo ba yung ibang tao? O ang kapakanan lang ng sarili mo ang iyong binibigyan ng pansin? Ulitin natin yung talata. Sa verse 4, sabi doon, pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng inyong sarili. Maraming struggle dito mga tao kasi may maraming, kahit na sabihin natin Christian, parang wala silang concern sa sitwasyon ng isang mga nangangailangan. Lalo na siguro kapag mali yung kanyang paggamit ng salita ng Diyos. Now, tatanong ko kayo, bakit kapag yung anak ay nakawala ng isang gamit, ano sinasabi ng tatay o ng nanay dun sa bata? Napaka-irresponsable mong bata ka. Diba? Kung ano-anong masasakit na salita ang sasabihin kapag nakawala ng gamit yung bata. Pero pag yung tatay, ang nakawala ng gamit, o kaya yung nanay, anong sinasabi niya? Sorry sensya na, marami ako iniisip Okay lang. Parang hindi nga balanse, no? Now, sakaling mag-sorry sa inyong anak, tumingin ng tawad, patawarin na agad at wag lang sabihan ng kung ano-ano pang masasakit na salita. Maski din yung tatay na nagkasala. Kasi, kung minsan po, mga kapatid, nagiging masyado tayong selfish. Face daw. Masyadong selfish. Ibig sabihin, para tayong isda. Hindi natin alam na tayo ay basa. Langoy tayo ng langoy, hindi natin na tayo alam. Ibig sabihin, may takip doon sa katawan ng tao. Hindi niya alam na nakakasakit na siya, pero diretso pa rin siya. Wala siyang pagpapahalaga doon sa ibang
nilalang o ibang tao. Ngayon, nais ko po kayo ulit tanungin, paano kung halimbawa ang sitwasyon, may humingi ng tulong sa iyo at yung humingi ng tulong ay kagalit mo. Nakagalit mo. May sama ka ng loob. May ginawang hindi maganda sa iyo ng mga panahon na yon. Paano na? Again, medyo mahirap bagay na yan. Pero again, ayon sa banal na kasulatan, tinuturuan tayo ng Panginoon na magpatawad at palaging magpakita ng pagmamahal. Kahit sa mga hindi natin kaibigan o mga naging kaaway. Isang bagay na napakahirap gawin. Subalit, anong sabi sa talata? Matthew chapter 5, verse 44. Sulat nyo. Matthew 5, verse 44. Ngunit ako ang nagsasabi sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin nyo ang sinumang umuusig sa inyo. This is a challenge. Mga hamon nito sa atin, mga kapatid. Na hindi lamang tayo magmamahal sa taong nagpapakita sa atin ng magandang pagtrato. Subalit, pati rin pala, yung mga taong nakasakit sa atin o nagkaroon tayo ng mga hindi pinagkakaunawaan, papakitaan mo pa rin ng pag-ibig, pagmamahal. Ayon doon sa talata, pahalagaan ang kapakanan ng iba. Alam nyo, yung aklat ng Pilipos, sa banda-banda dyan, makikita natin kung ano yung pag-aaway nila, no? Inunahan lang kasi ni Apostol Pablo yung mga prinsipyo, in advance niya na dapat yun ang gagawin. Actually, sa susunod pa nga, sa verses 5 and 8, tungkol pa rin sa humility yung ating pag-uusapan doon. But then again, mahirap kasi talaga yung sitwasyon kapag regular lang na tao, hindi talaga makapagbigay ng tulong, lalo, sama nang ginawa sa akin ito dati, bakit ko tutulungan yan? Di ba ganun yung drama, no? Ang mga pelikula na papanood natin. Hindi talaga makaunawa, hindi makaintindi, hindi magkaroon ng tamang puso at diwa para magkaroon ng pagkakasundo. Now, yung pagpapatawad ay bahagi ng tunay na pagmamahal, kahit na po ito ay napakahirap. Sapagkat ang pagpapatawad ay nagdadala ng kapayapaan sa ating puso at ating buhay. Di po ba mas magandang matulog nang iyong isip ay payapa at hindi ka nag-iisip na meron kang kaaway, na may mag-aabang sa'yo doon sa labas bukas dahil may atraso ka? Di ba? O kaya nag-iisip ka kung paano ka gagante, etc. Hindi ka makakatulog nun. Mas masarap matulog kung payapa dahil nagpatawad ka doon sa taong may ginawa sa'yong hindi maganda. Kaya nga, sakaling humingi ng tulong ang isang tao na iyong naging kagalit, tanungin mo agad ang iyong sarili. Ano ang layunin mo? Ang magpatuloy sa galit o ang sumunod sa kalooban ng ating Diyos? Kung minsan po, ang tulong natin hindi naman talaga lagi physical, pwede ring emotional. Kaya baka sa pamamagitan mo ng tulong, ng pagdarasal, ay makapawi ito ng ating sama ng loob at ng sama ng loob ng iyong nakagalit. Sa muli po mga kapatid, ang pagtulong kahit sa naging kagalit natin ay makikita sa buhay mo kung tama ang iyong pagpapakita ng pagpapatawad. Yun yung sagot doon. Kung marunong kang nagpapatawad ka doon sa iyong mga nakagalitan hindi nakasundo. Ang Panginoon, walang sinino, di ba? Lahat pinatawad niya. Now, isa pa po, paano naman kung ang sitwasyon ay meron kang bagay na hindi mo matanggihan. Okay? Hindi mo kayang tanggihan. Of course, hindi po ibig sabihin ni Apostol Pablo na hindi tayo tatanggi sa mga hinihingi ng iba sa atin. Minsan ang Panginoon ay humindiri naman sa mga pangangailangan ng mga tao. Makikita niyo yan sa Marcos, Kabanata 1, 34
hanggang talatang 39. Ito yung time na kung saan kailangan ng Panginoon na makasama ang ating Diyos Ama, magdadasal siya sa Kanya, na makikiusap siya doon. At maraming mga tao nangangailangan sa Kanya, pero sabi ng Panginoon, hindi muna, dahil mahalaga yung ito yung time na siya malapit ng ipako doon sa krus. At siya nagkaroon ng tinatawag na panalangin at pagdarasal na taimtim. Dito nga yata yung kanyang pagdarasal ay mayroong dugo na lumabas sa kanya dahil alam niya na yung kanyang haharapin ay isang mahirap na sitwasyon. So, ano kayang dahilan upang magkaroon siya ng panahon at pahindian yung mga tao? Ang dahilan, makasama ang Diyos Ama. Ang katotohanan po, mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, meron tayong responsibilidad na nangangailangan din ng panahon. Hindi natin ito pwedeng itago. Nakasulat yan sa Galatians chapter 6 verse 5, sapagkat ang pananagutan ng bawat tao ay kanyang sariling pasanin. Now, ano po ibig sabihin nun? Tayong bawat tao ay meron pananagutan sa sarili nating buhay at maging sa ating mga desisyon. At sa konteksto, tinutukoy ni Apostol Pablo ang responsibilidad ng bawat isa na humarap sa kanyang mga suliranin. Now, paano ito? Kasi po, bagamat tinutulungan natin ang iba, meron din naman tayong mga bagay na kailangan nating personal na pagdaanan at pasanin. Why? Para matutunan natin kung ano ang dapat nating maging move doon sa ating pinagdaraanan. Ano yung aral na nais ng Diyos para sa atin? Katulad po nung nasa aklat ng Galatia, Kabanata 6, talatang 2. Sabi doon, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin ng isa't isa. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ng Panginoong Hesus. Lesson learned doon sa sarili mong buhay. Pero on behalf na ikaw may problema, pwede ka rin tulungan ng iba sa pamagitan ng pagpapasan ng inyong mga dalahin. Okay? Hindi yung parang sinasarili mo lang dahil magaling ka. Mauuwi na naman yun sa unang premise ng talata na dapat hindi nga ganon. Okay? Merong time talagang hindi ka makakasagot dun sa kailangan ng iba, pero kailangan idalangin mo siya o manalangin ka sa Panginoon kung ano yung magiging tamang galaw na dapat niyong sundin. Now, kumbaga, ang mga aspeto kasi ng buhay natin na hindi maaring iwasan dahil minsan talagang nangangailangan ng tulong iba tapos nangangailangan ka rin ng tulong, nagsasabay siya. So, ang bawat isa ay may sariling natawag kong pakikibaka at pagsubok na kailangan nating harapin. Kasi po, hindi ibig sabihin nito na tayo nag-iisa lang sa lahat ng bagay. Kung tutulungan sila ng Diyos sa pangangailangan nila, tutulungan ka rin ng Diyos sa pangangailangan mo. Kaya pwedeng hindi ka makatulong doon sa dahil meron kang kailangang misyon na gawin sa buhay mo. I hope naintindihan niyo ibig sabihin. Meron kasing time parang hindi ka makahindi, pero meron kang sariling buhay na para magsabi ng hindi kita matutulungan ngayon kasi meron akong pinapasan din na problema. Magpanalanginan tayong dalawa para matulungan kita at matulungan mo rin ako sa iyong problema. So, ito rin po ay dapat na maging paalala sa atin na hindi lahat ng problema ay dapat maging pabigat sa atin. Hindi lahat ng problema ng isang tao ay dapat bigat mo. Maliwanag dapat sa atin yan. Maaari tayong tumulong sa abot ng ating makakaya. Ngunit hindi lahat ng pasanin ay maring ipasa mo sa iba o ipasa sa iyo. Okay? So mga kapatid, kapansin-pansin sa talata ang pagturing ni Apostol Pablo sa iba bilang mahalaga kaysa sa sarili. Subalit, dinidiin natin ang emphasis dito yung pagbabalanse ng tulong at pangangailangan ng iba ay dapat dumaan sa proseso ng tinatawag nating paraan ng pagsunod natin sa kaparaanan ng Panginoong Diyos. Mayroon pong mga ilang
ako masasuggest na practical na konkretong paraan na maaari nating magamit sa ating buhay. Katulad ng pagiging handang makinig sa iba at pagpapalahaga sa kanilang mga saloobin at mga opinion, mga nararamdaman bilang, I would say, isang paraan ng pagpapakita ng respeto at paggalang sa kanila. Dapat open-minded. Handa ka makinig doon sa isang tao. Kung meron kang nakaalitan, pakinggan mo siya. Proverbs chapter 18 verse 13, sabi doon, hangal at kahiyahiya ang taong sagot ng sagot sa usapan nang hindi siya muna nakikinig. Now, ito po ay isang paalala na hindi tayo dapat magmadali sa pagbibigay ng opinion o magyayabang sa pagsagot na parang hindi mo naman naunawaan, sat-sat ka ng sat-sat dun sa problema ng isang tao. Sapagkat ang pakikinig muna bago magsalita ay nagpapakita ng respeto at pagiging handang matuto sa sitwasyon. Ito po ay dahilan na hindi lamang tayo nakikinig upang magbigay ng sagot, kundi upang tunay na mauuwanan natin at maramdaman ang kanilang mga pinagdaraanan. Kapag meron lumapit sa iyo, meron problema, pakinggan mo muna siya, huwag ka kagad magyayabang. Magandang gawin mo dyan kasi meron pang ganun sagot, no? Kasi nangyari na sa akin yan, kaya itong masasabi ko sa iyo. Lahat ng problema na dinaranas natin, iba-iba. Yung nangyari sa iyo lang yun. Yung mangyayari sa kanya lang yun. By principle, siguro meron kaparehas na prinsipyo na dapat natin gamitin, trust in the Lord. But then again, huwag tayong mangunguna. Kung minsan, mas maganda kayo nakikinig lang sa problema ng isa Gumagaan yung loob, pakiramdam ng isa. Kesa yung sabat ka ng sabat na minsan natatamaan pa yung mga suggestion mong binibigay dun sa kanya, lalo siyang nabibigatan. Uunawaan niyo po ibig sabihin. Dapat maging handa tayong open tayo sa pakikinig sa pagbabahagi ng tulong sa kaibigan natin para hindi tayo nagkakaroon ng alitan. Kung minsan naman po, ang isang simpleng pagpapakita o pagpapahalaga ay pwede ko idagdag, pagbibigay ng oras. Pagbibigay ng oras doon sa nangangailangan o pansin. At nakita natin doon sa Philippians chapter 2 verse 4 na ang pagbibigay ng pansin sa ibang tao ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang pakinabang natin, kundi kung paano mas mapapabuti natin yung kanilang kalagayan. Alam niyo po, sa gitna ng ating, I would say, abalang buhay, kung magpapakita tayo ng malasakit at pagmamahal at paglalaan ng oras upang makipag-usap, makapagbigay ng tulong sa iba, sa isang paraan ng pagturing sa kanila, ito po, I would say, is napakahalaga nitong bagay nito. Kasama rin sa tunay na diwa ng pagpapahalaga sa kapwa, yung dagdaga, tutulong ka pero wala kang hihingiin na kapalit. Okay? Importante yan. Huwag ka na mag-expect ng bayad o bayaran ka dahil tinulungan mo siya. Napaka-gandang pangintain kapag ang isang tao ay ganun ang kanyang puso. Sa halip na maghintay tayo ng gantimpala o kailangan mo pang ma-recognize, huwag mo nang papuntahin doon. Mas mainam na magbigay na tayo ng tulong. Ang ibig sabihin, naglilingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang paglilingkod na walang layuning makukuha ay nagpapakita ng pagturing sa ibang tao na sila ay talagang mahalaga kaysa sa atin. Sa Galatians 6 verse 10, kaya nga, samantalang mayroon po tayong pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Now, ngayon din po, ang respeto at pagpapakita ng paggalang sa iba, isang bagay din na pwede natin idagdag dito. No? Bukod sa pagpabigay ng oras at pakikinig, kailangan din natin silang irespeto at galang. Isang mahalagang bahagi ng pagturing sa kanila bilang, I would say, mahalaga sila ay tratuhin sila sa kanilang buhay na hindi ka nagmamalaki sa kanila o nagmamataas sa kanila. Okay?
Dapat irerespeto mo sila kung anong kalagayan nila, itrato mo sila as they are. Pakitang tao, hindi yung totoong tao. Ang pagtrato kasi talaga ng tama, mga kapatid, niragalang natin kung ano yung ating, lalo na kung kagalit natin, huwag natin imamaltrato yung kagalit na nakaaway natin sa buhay. Pakitahan natin siya ng malasakit. Unang Pedro, Kabanata 2, talatang 17, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin nyo ang kapatiran. Matakot kayo sa Diyos. Igalang nyo ang hari. So, we need to treat them bilang tao at hindi basahan, iba ganun magtrato no, kay marami, makasalanan, ganun ang trato ng iba. So, let's stay away from that kasi ang utos ng Diyos ay igalang lahat ng tao. Nais ko rin pong isama na bagamat binanggit ko na kanina pero kailangan din dito sa bagay nito, iwasan natin ang pagmamataas at pagmamagaling sapagkat ang pagtuturing sa iba ay mas mahalaga kaysa sa ating sarili. Ito'y nangangahulugan ng pagiging mapagpakumbaba at hindi pagpapakita ng kayabangan. So, iiwas tayo dun sa tinatawag nating pabida effects. Huwag tayo ganun, no? Masyado tayong bida, lalo na yung mga nagawa natin at kung ano yung meron tayo, minsan niyayabang natin yan sa mga tao. At salip, let's try to focus dun sa pagpapalakas ng pagbibigay ng pagpapahalaga sa ibang tao. Tanggapin natin ang bawat tao ay merong kanya-kanyang lakas at kahinaan. So, ulitin ko sinasabi ko, huwag natin kalimutan na magbigay ng papuri at pagpapahalaga sa tao sa kanilang mga nagawa at contribution kung kinakailangan. Ngayon po, kung tayo nag-aambisyon na sumikat, makilala, at gusto natin nasa atin yung kredito, ibang usapan yon. Pero kapag nagpapakita tayo ng pagpapahalaga sa kanilang mga nagawa, pinapakita natin na mas mahalaga ang kanilang contribution kaysa sa ating mga sariling interes. At kasama na rin dito yung pagtulong natin sa mga nangangailangan, mga kapatid. Kung minsan ang pagtulong sa iba ay pagpapakita pa rin po ng pagkilala na tayo nagpapakumbaba at nagbibigay tayo ng pahalaga sa ibang tao. Matthew chapter 25 verse 40. 25 verse 40 ng Matthew. At sasagot sa kanila ang hari ng ganito, tinitiyak ko sa inyo, yamang ginawa nyo ito sa isa sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ay inyo ring ginawa. Ito'y nanggaling sa bibig ng Panginoong Hesus. Ito po yung pagtulong sa mga nangangailangan ng walang inaasahang kapalit. Alam natin na itong isang malalim na pagkilala at pagpapahalaga ng malasakit sa ating kapwa. Tingnan natin yung mga taong mapanghusga. Silipin natin sandali. Di ba kapag ang tao ay judgmental ba yung term niyo? O mapanghusga? Ang tendency ay anong tingin nila sa iba? Anong uring tao yung tingin nila kapag ang isang tao ay mapanghusga? Mas mataas sila at binababa nila yun. Judgmental nga sila. Ang ibig ko sabihin ito, mga kapatid, sa halip na magbigay tayo ng mga hindi kanais-nais na komento o hatol, siguro dapat mag-focus tayo sa, I would say, mga positibong aspeto ng buhay ng tao at maging handang magbigay tayo ng tulong sa kanila kung kinakailangan para sa kaigbubuti. Romans chapter 2 verse 1. Kaya't walang sino man ang may karapatang manghusga sa iba, sapagkat ang paghatol mo ay isang forma ng pagpapakilala ng iyong sariling kasalanan. Napakalupit ng talata. Talagang dapat imiwas tayo sa bagay nito na tayo manghusga ng mga tao.
Pag-isipan nating mabuti ang mga nararamdaman ng iba, mga kapatid, at ilagay ang ating sarili sa kanilang kalagayan. Ano kaya ang mararamdaman mo kapag ikaw yung hinusgahan, ikaw yung nilait, ikaw yung tinatawag ng hindi maganda? Kakaiba, di ba? Kaya tayo inapaiwas ng Diyos dun sa bagay na yun para hindi tayo magkaroon ng kagalit at magkaroon tayo ng tamang pagkakasundo-sundo sa ating buhay sa araw-araw. Kaya wag nating kalimutan ang pagpapatawad sa mga nagawang pagkakamali. Bigyan natin ng panahon yung iba na makapagbago. Sapagkat sa pamamagitan ng simpleng aksyon at malasakit sa kanila araw-araw, maaari nating ituring ang iba na totoong mas mahalaga kaysa sa ating sarili. At sa ganitong paraan, nagiging mas katulad tayo ng Panginoong Hesus. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Nagpakumbaba at naglingkod sa mga tao. So, sa kabuuan po ng ating pinag-uusapan ngayon mga kapatid, ang pagturing sa iba bilang mas mahalaga kaysa sa ating sarili ay isang mahalagang aspeto ng tunay na pagpapakumbaba at pagmamahal. Ayon dun sa ating text, Philippians chapter 2, verse 3 and 4. Ang pagpapakita ng respeto, malasakit sa kapwa, hindi lamang ito isang utos, kung hindi ito'y pagpapahayag na ang ating pananampalataya ay tunay na nagpapatunay tayo tagasunod ng ating Panginoon. Kaya po, itong mga simpleng aksyon tulad ng pakikinig, paggalang, paglilingkod, pagpapatawad at mga konkretong hakbang upang ipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa iba at sa bawat pagkakataon na ipinapakita natin ang pagpapakumbaba, mas mapapalakas natin ang ating relasyon sa Diyos maging sa ating kapwa, mga kapatid. Now, sa huli, ang buhay na nakatuon sa pagpapalaganap at pagpapahalaga ng pagpapakumbaba sa isang buhay na nagbibigay ng tunay na kagalakan. Lililinis nito yung ating mga salimuot na mga direksyon ng buhay dahil ang susi sa maayos na pagkakasundo sa puso't diwa ay hindi ang pagpapahalaga sa ating sarili. Hindi rin yung paggiit ng iyong sarili. Hindi rin yung paninindigan sa iyong sarili. Pagkos ito po ay ang pagtanggi sa sarili alang-alang sa ating Panginoon. Pangalawa sa pinakadakilang utos ng Panginoong Hesus, mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Kaya kung ilalapat natin ang ating mga tahanan, ang simbahan, totoo po, makakaranas tayo ng higit na pagkakasundo at rest assured, konting alitan, conflict. Well, mahirap po itong gawin at talagang masakit na uri na panglunas na ginamit ng Diyos. Ngunit, ito yung tanging solusyon na nakita natin sa Kanyang salita ng katotohanan. Dalangin ko naway bigyan tayo ng Diyos ng lakas, talino, at pusong sumusunod upang mapanatili natin yung pagkakasundo-sundo sa loob ng simbahan at maging sa loob din ng ating mga tahanan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Sa bawat araw na pinapalakas niyo kami, Panginoon, upang magsilbing ilaw at asin sa mundong ito, naway patuloy niyong gabayan ang aming mga puso at isipan upang aming maisabuhay ang iyong salita mula sa aming mga napag-aralan ngayon. Turuan niyo po kami na maging mapagpapangbaba, pahalagahan namin ang kapwa ng higit sa aming sarili. Maging handa kaming maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Bigyan niyo po kami ng malasakit upang makita ang pangangailangan ng iba at tumulong kami ng walang mga pag-aalinlangan. At sa bawat hakbang namin araw-araw, Panginoon, naway maging buhay namin ang patnubay at patunay ng iyong kabutihan sa amin. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.